what does that tell us also doon sa leadership ni Senator Win Gatchalian? Nakakalungkot isipin pero i, he lacks confidence ng mga kasamahan niya dahil nilagay siya diyan bilang Senate President pero walang kumpiyansa sa kanya. Sa akin pong pagtingin ang kanyang mga kasama to preside over the whole impeachment process. Ikalawa pa, bad optics. Kung halimbawa man po, and I'm sure tignan natin in the long run, kung mapagdesisyonan na mag-aim for higher position si Senate President Win Gatchalian, what does this tell us na mag-aim siya ng higher position and yet itong buong impeachment trial or proceeding na to ay hindi niya kayang ma-manage at kailangan ng presiding officer? What does this tell us kung mag-i-aim po siya ng higher position? Second point, tignan niyo ho in terms of dun sa postura. Dominante ni Senate ni Presiding Officer Chis Escudero yung buong proceedings at nandoon lamang siya sa tabi. I would rather, kung titignan ho natin from a political standpoint at optics po, we would rather na nasa gitna na lamang po at hindi na ho sila nagtabi kasi hindi naman ho siya butt in o hindi ho siya masyadong nagsasalita. Di sana isang upuan na lamang ho yung nilagay doon kasi nagmumukha pong weak yung kanya hong posisyon bilang Senate President po. Po ang basa ninyo dito sa unang parte pa lang ng unang araw ng impeachment trial, ang naging debate po kung meron bang kumbaga legal ba yung naging desisyon nila noong June 3 kung saan binago nila ang rules ng impeachment proceeding po, Prof. Well, una mahirap makipag-argumento kung ito ay legal. Pero ang basa ko dito ay political in nature yung kung papaano yung naging desisyon nila. Una sa lahat aakala tayo na sa simula pa lang magkaroon ng patas at masasabi natin na parang objective na pagtingin. Kasi lahat ito, Sir Edmar, nakatingin doon sa pagsusumamo na mabawi ulit ang kredibilidad ng Senado bilang isang institusyon. At ikalawa, ang kredibilidad ng Senado ay may kinalaman din sa pagkakaroon ng kredibilidad ng buong impeachment trial. So, paano magkakaroon ng kredibilidad? Ang iniluklok nila to begin with na presiding officer ay si Senator Chis Escudero na alam naman natin na maraming nadawit siya at meron siyang pending na kaso pagdating dyan sa flood control issue or flood control scandal na yan. So, doon pa lamang nakakalungkot isipin, pero bakit ka magtatalaga ng isang presiding officer gayong wala pa namang closure o wala pa namang katapusan o finality? O ano ba yung naging desisyon na ng ombudsman doon sa kanyang kaso patungkol doon sa flood control program? Ikalawang punto na mahalagang tignan natin dito, nung pagtayo ni Senator Alan Peter Cayetano at sinasabi na dapat mag-preside ang Senate President, dapat naman talagang mag-preside. Now, kung titignan natin, mahalaga na kung saan ang buong prosesong ito dahil Senado siya, this is to begin with, beyond the legal. Kasi kung makikita natin, yung tagisan ng mga abogado, napaka-technical na terms. Pero ang mahalaga dito is paano ito maiintindihan ng taong bayan. At sa lenteng ito, hindi naman kinakailangan magpaka-technical at magpaka-abogado dito. Kailangang ma-manage ito ng maayos ng Senate President na alinsunod sa saligang batas. So kung makikita natin napakahalaga na at test ito ng karakter at test ito ng liderato o leadership ni Senate President Win Gatchalian. So dito makikita natin bakit kinakailangan ng presiding officer. So kung ako ang tatanungin, bad optic siya. Bakit? Isa ng pagtingin na nagawa ni Senator Alan Peter Cayetano, nag-a-agree ang minority bloc. Pero bakit ganon?
kung titignan natin, nung nag-raise siya ng point, nag-raise din ng point yung ibang mga kaalyado nila at ng bagong majority block at pinaninindigan yung amendment ng pagdating doon sa rules. Una kong katanungan, wala ba silang believe sa Senate President na bagamat technical ito, dapat may legal background o law background? Tingin ko, niluklok nyo si Senate President Win Gatchalian bilang Senate President, dapat ang number one na sumusuporta sa kanya ay ang kanyang mga kaalyado. Pero bakit pinanindigan nila ang amendment sa rules na magtalaga ng isang presiding officer? Okay, meron kang presiding officer na bago. Pero bakit isang presiding officer na merong malaking kinalaman o merong pending na concern doon sa flood control program? So ano yung mga senaryo na po pwede mangyari? To begin with, alam nyo na, papaano kung halimbawa in the middle of the impeachment proceeding or impeachment trial, lumabas ang warrant na manggagaling sa ombudsman? So, anong mangyayari dyan sa buong proceeding? So, ito yung nakakalungkot Imbes na magkaroon ng isang objektibo at tinitignan natin na magkaroon ng kredibilidad. Credibility is very important here. Apektado ang credibility ng Senate at higit sa lahat, apektado dahil to begin with, nabalot na ng usapin ng flood control issue at yung issue ng Portweed noong panahon ni Senate President Chis Escudero at siya ang gagawing presiding officer ngayon. Bago lang si partner MJ, pero nakita nyo po ba na alam na nila na ito yung mangyayari kaya noong nagkaroon sila ng pagpapalit noong June 3, isiningit agad nila itong pag-amyenda sa impeachment rules. Kaya nga parang natanungan ni Senador Robin Hood Padilla, bakit pa nilagay na Senate President si Senate President Sherwin Gatchalian kung din naman yung mag-handle? Yun nga yung magandang katanungan. So, tayo hindi po natin alam. Ito po ay isang proseso na kung saan may mga persuasion, may mga compromises, may mga backdoor negotiations. For all we know, yun ho yung hindi natin ho alam. Kasi isa lang ho yung klaro dito, na may credibility issue to begin with. Pero bakit alam nila na despite this credibility issue, inuluklok pa rin din nilang presiding officer? So what does that tell us also doon sa leadership ni Senator Win Gatchalian? Nakakalungkot isipin pero he lacks confidence ng mga kasamahan niya dahil nilagay siya dyan bilang Senate President pero walang kumpiyansa sa kanya. Sa akin pong pagtingin ang kanyang mga kasama to preside over the whole impeachment process. Ikalawa pa, bad optics. Kung halimbawa man po, and I'm sure tignan natin in the long run, kung mapagdesisyonan na mag-aim for higher position si Senate President Win Gatchalian, what does this tell us na mag-aim siya ng higher position and yet itong buong impeachment trial or proceeding na to ay hindi niya kayang ma-manage at kailangan ng presiding officer? What does this tell us kung mag-i-aim po siya ng higher position? Second point, tignan niyo ho in terms of dun sa postura. Dominante ni Senate ni presiding officer Chis Escudero yung buong proceedings at nandoon lamang siya sa tabi. I would rather, kung titignan ho natin from a political standpoint at optics po, we would rather na nasa gitna na lamang po at hindi na ho sila nagtabi kasi hindi naman ho siya maka-butt in o hindi ho siya masyadong nagsasalita. Di sana, isang upuan na lamang ho yung nilagay doon kasi nagmumukha pong weak yung kanya hong posisyon bilang Senate President po. Opo, standby rin mamaya. Makakasama natin si Davao City Congressman Isidro Ungab. Pero ito muna, Prof. Isang tanong lang, 16 pa rin yung voters, voter threshold, BIR box, pinabalik po sa BIR. Yung itong dalawang major development ngayong araw, anong masasabi niyo po ninyo, Prof? Well, ito ho talaga ang inaabangan ho natin. Ebidensya, labanan ho. Kasi at the end of the day,
ang mga senator judges po sana natin ay tayo ho'y nananalangin at tayo ho ay pinagdadasal din po ang bawat isa na magdesisyon po base sa ebidensya at magdesisyon po doon sa merito ng magkabila pong panig. Napakahalaga ho niya na alam niyo po yun na talagang yun ho ang maging batayan po ng kanilang pagdidesisyon. At ako ho, yung more important dito ho, yun hong paano natin ito i-communicate sa ating taong bayan. Kasi ho, masyadong nagiging technical at legal. Mahalaga ho na sa lente ho ng atin hong mga kababayan, mas maintindihan po ito. Pero welcome development ho yan dahil po pagdating po doon sa batas at kung ano po yung alinsunod sa konstitusyon na 16 po, yan po naman ay mahalaga na pagtignan po natin. Nakakalungkot lang pong isipin din kasi kanina ho, yung paraan ng botohan ho nung pagkakaroon ng presiding officer, pwede ho ba nating sabihin itong glimpse ho ito ng magiging botohan sa mga susunod na panahon kasi yung division ng House at saka meron ho nga ang kasabihan na tyranny of the majority. Kaya mapapansin ho natin talagang yun ho, sila ho yung majority kaya po sila ho ang nasunod. Huli na lamang po, Prof, bago namin kayo pakawalan, kapansin-pansin o marami din ang nakapansin dito po sa pagiging active ng social media ng Senate President, pero kapansin-pansin may mga sponsored pa na mga uri ng videos. Ano po basa niyo po dito sa mga ganito tapos iakma natin sa mga pangyayari po ngayon na sabi niyo nga po bad optics. Opo, hindi ho natin kung hindi ko rin din ho mapakawari kasi ako po, mas nananahan din ho ako na si Senator Win Gatchalian, una ho sa lahat, siya ho yung pinaka-viable option, na-establish ho niya yung kanyang galing at kredibilidad doon sa pag-handle po ng Senate Finance Committee. He has done a good job. May degree ho siya ng objectivity, kaya niya hong tumawid at makipag-usap din ho sa parehong kampo ho at beyond this divisive nature ng meron tayong Senado, may galing ho na kaya makatawid ni Senator Win Gatchalian. Nakakalungkot hong isipin na yung finality ho na bakit pa rin din si Senator Escudero ang ginawang presiding officer. So, yun ho, we would rather see na siya ho, mas nakita ho din natin na bagamat kung sasabihin ho niya na salat o kulang ako sa legal background pero pinagsusumikapan ko, so be it, mas ma-appreciate ho yan ng sambayan ng Pilipino po kung sakali. Mahalaga ho yung pagiging objective ho at dito ho, ang importante lang naman ho, yung discernment ho ng atin hong presiding officer to manage basically both camps at the end of the day. So, maiwasan din ho yung masyadong legalistic but of course, that would depend on the legal strategy. Pero at the end of the day po, lagi po nating sinasabi, beyond the legal strategy and the legal battle of both camps, this entire proceeding is political in nature po.